kabutihan sa magulang mo. Yun ang essence ng utos na igalang mo ang iyong ama't ina. Pero pangit naman dun. Hindi, mayroong ano doon. Sample garden. Alam ko nga dyan. Basahin mo yung Marcos 7:10. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o ina ay mamatay siyang walang pagsala. Tatapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, iyaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban sa makatwid bagay hain sa Diyos, hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos, ng inyong salit-saling sabi, na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Ito ang utos ni Moises na sinabi, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang manungayaw sa ama't ina, mamamatay na walang pagsala. Tama? Opo. Yun ang nasa matandang tipan, di ba? Pero ang sabi ni Kristo, tatapwat sinasabi ko sa inyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yung mangyayaring pakinabang mo sa akin ay korban. Ang ibig sabihin ng korban ay hain sa Diyos. Kaya, tatay, nanay, huwag mo ka nang umasa sa akin ng pakinabang. Yung pakinabang na makukuha mo sa akin, ihain mo na sa Diyos. Ang sabi ni Kristo ngayon dun sa mga eskribas at pariseo, hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama at sa kanyang ina. Tinanggap na ng mga eskribas at pariseo na sabihin lang nung tao, ang tanay, tatay, huwag ka nang umasa ng pakinabang sa akin, korban na lang, hain mo na lang sa Diyos yun. Dahil doon sa inyong salit-saling sabi, niwawalang halaga ninyo ang kautusan ng Diyos. Paanong nawalang halaga? Yung palang essence nung igalang mo ang iyong ama't ina, dapat pakinabangan ka naman ng ama't ina mo. Eh yung mga eskribas at pariseyong konsentidor, pag sinabi nung bata o nung isang binata o isang dalaga, tatay, nanay, yung pakinabang mo sa akin, korban, hain mo na lang sa Diyos yon, huwag ka nang umasa sa akin. Sabi ni Kristo ngayon sa mga eskribas at pariseo, hindi nyo na siya pinabayaang gumawa ng anuman ukol sa kanyang ama at sa kanyang ina. Ibig sabihin pala, ang essence pala nung igalang mo ang iyong ama at ina, abay makatulong ka sa magulang mo. Ha? Makagawa ka ng anuman sa iyong magulang. Eh dahil doon sa lusot na ginagawa ng mga eskribas at pariseo, eh ihain mo na lang ang pakinabang mo sa akin, korban na lang, hain mo na lang sa Diyos. Huwag mo na akong asahan, nanay, tatay. Masama yun. Niwawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos. Kaya yung titik na igalang mo yung ama't ina, kasama yun doon sa 10 utos eh. Ang diwa nang hindi nila nakita na pag iginagalang mo ang iyong ama't ina, dapat pakinabangan ka, may magawa kang kabutihan sa iyong ama't ina. Yun ang lagpas sa titik nung igalang mo ang iyong ama't ina. Halimbawa, sabi mo nga sa tatay mo, opo, nanay, opo, 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 lagi kang naka-opo. Wala ka namang ginagawa para pakinabangan ka ng tatay mo at nanay mo. Ang tatay mo nakakabaluktot na sa bukid, di mo man lang tulungan mag-araro. Yung nanay mo baluktot na dun sa paglalabay, hindi mo man lang matulungan, ikaw dalaga. Para bang sinasabi mo, hindi na kita tutulungan, nanay, korban na lang. Hain mo na lang sa Diyos yung pakikinabangin mo sa akin. Masamang anak yun, walang utang na loob ang tao. Dapat gumawa ka ng kabutihan sa magulang mo. Yun ang essence ng utos na igalang mo ang iyong ama't ina. Yung mga iba, mga hawak sa titik, hindi ko naman kanilalapastangan ng tatay ko at nanay ko Hindi ko naman sila minumura Hindi ko naman sila dinadabugan Hindi nga, pero hindi ka rin pinakikinabangan.
dapat makagawa ka ng anuman para sa iyong ama't ina. Mapaginhawa mo sila sa panahong sila'y nangangailangan ay matulungan mo sila. Yon ang essence ng salitang igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kalita po pustak ni Spiritus, kita sa pusok. Pero merong nangyayari sa mundo, antinatural, labag sa naturalesa. Siguro isa na yung nanay mo. Hindi nga talaga natural sa magulang, lalo na ang babae, na kalimutan at baliwalain na ang kanyang mga anak. Pero hindi natin maiaalis nangyayari sa mundo yan. Merong kasing mga bagay na sobre-natural. Merong mga bagay na hindi natural. Kasi kung natural lang, yung hayop nga yung mga pusa, inaaruga yung mga anak. Yung mga inahin, inaaruga yung mga sisiw, ano. So, ang natural yun. Pero merong nangyayari sa mundo, antinatural, labag sa naturalesa. Siguro, isa na yung nanay mo. Ngayon, ang Biblia nagtuturo sa atin ng pagmamahal at isa kaaway. Siguro, hindi naman yung kaaway ang nanay mo, di ba? At hindi naman kayo siguro ginagawa ng masama nung nanay nyo. Lumalabas lang, wala siyang kiber sa inyo. Ang aral ng Panginoong Hesus doon sa Mateo, Kapitulo 5, Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. yung nanay mo, di nyo naman siguro kaaway yun. Pabaya lang siya. May sinasabi sa ganung klase ng magulang. Doon sa 5 ng unang Timoteo, versikulo 8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung pala yung walang pagkakandili sa sariling pamilya, nangyayari, nagkakaroon ng broken family. Napakasamang tao nun. Masama pa sa hindi sumasampalataya. Pero granting na gano'n ang nanay mo, alagay mo, hindi mo na siya maibig bilang ina, pwede mo siyang ibigin bilang kaaway. At pagka iniibig mo ang kaaway mo, mapapatawad mo yon, kapatid. Nais 35 ni Lucas. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Magpapahiram ka, papatawarin mo na lang. Hindi mo na aasahang babayaran ka pa, kaaway mo kasi. Yan ang pag-ibig sa kaaway. Sa kaaway, may pagpapatawad pa rin nakalaan ng Diyos. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, palagay mo na masama yung nanay mo, no? Pinabayaan kayo. Kung halimbawa, tratuhin ka niya ng kaaway o ikaw, tinatrato mo siyang kaaway, pero hindi mo naman siya kaaway, nanay mo siya. May utang na loob ka pa rin. Nagtiis siya ng 9 na buwan, daladala ka. Nung ipanganak ka, maraming sakit din ang naranasan nun. Naglilihi pa lang yun, nahihirapan na yun . Kasi ganun ang sabi ng Diyos kay Eva. At 3:16, kapatid na Daniel. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganakang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papapanginoon sa iyo. Maglilihi siya, mahirap. May kalumbayan, manganganak pa na may kahirapan.
Kaya parang nakaganti ka na, kapatid. Nakaganti ka na agad nung ipanganak at ipaglihi ka ng nanay mo. Ganun ibaw ka sa padung. Para ka na nakaganti doon sa pagpapabaya niya. Kaya wag mo na siyang ibilang na kaaway o ibilang na masamang tao. Bagaman masamang tao lalabas, ang isang magulang na hindi nagkakandili sa kanyang mga anak, mas masama pa kaysa hindi sumasampalataya. Pero dahil sa aral ni Kristo, hindi naman mahirap na patawarin ng isang ina. Ang ina ay maraming ginawang sakripisyo sa anak. Yung pinadedi ka lang para ikaw ay mabuhay, utang na loob mo na sa nanay mo yun. Kaya masabi ko sa iyo, kapatid, ipanalangin mo sa Diyos yung nanay mo, pagkatapos, kung halimbawa ay lalapit, okay lang, huwag kayong magtanim ng galit. Kasi kailangan talaga magpapatawad ka eh. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Sa 14:15 ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. So, napakalaking opportunity para sa'yo, mapatawad mo yung nanay mo kasi mapapatawad ka rin naman ng Ama. Ang tao, pag marunong magpatawad, napapatawad din. Pag ang tao'y marunong maawa, inaawaan din. Yun ang prinsipyo ng salita ng Diyos sa Biblia. Ay, nanibago.